Meron akong event mamaya, so let's get ready with me while I talk about my Vietnam trip. Wasn't really expecting this kind of opportunity to represent the TikTok Philippines in Vietnam. Kasi akala ko sobrang malabong mangyari yung mga gantong bagay sa akin. And akala ko yung first ever abroad trip ko is next year pa. Actually heard the news na kasama ako sa pupunta dun sa Vietnam. As in, pinigilan ko yung sarili ko na ma-excite kasi may mga nangyari lang talaga before na sa sobrang excited ko, hindi talaga siya natuloy. And yung parang shinare ko agad sa ibang tao. So, sabi ko, totoo nga talaga yung evil eye. So, ang ginawa ko when I heard the news, as in, tinago ko muna. And si Papa lang talaga nakakaalam for like 2 consecutive weeks. Sabi ko, hindi ko sasabihin sa iba hanggat walang plain ticket, walang details, walang brief, basta walang kompletong details about the trip. Time na nasa airport na ako, as in sobrang kabado ko, sobrang excited ako, and kasama ko lang si Ate Novi. Tapos syempre kinakabahan din yung tatay ko kasi nga, this is my first ever abroad trip. Like, di pa ako nakakasakay talaga ng aeroplano kahit sa local. So, nagmi-mix yung feelings ko, kaya di ko talaga alam kung ano mararamdaman ko, ganon. Pagkapasok namin sa airport, chineck-in muna namin yung luggage namin. Tapos, dumiretso kami sa immigration. And, oh my gosh, grabe yung kaba ko talaga dito. Mas nauna ako na-interview sa immigration, pero mas nauna si Ate Novi na matapos. So, medyo in-expect ko na yon, pero, oh my God, I'm very, very thankful na may mga documents akong dala. So, ayun, tinatanong niya, so binibigay ko na lang, meron po. This one din yan. Nakakaba siya as in overall kasi baka andun yung thinking na baka mamaya ma-offload ako, mamaya hindi ako matuloy, ganun. So, nung nakapasok na kami sa airplane, di ba naglalakad-lakad na kami, hindi naman ako aware na may mga ano pala, yung parang group A, B, C, D, E, F, G, mga ganon. So, ako yung last na pumasok, like, nasa letter F yata ako, ganun. Tapos habang naglalakad ako sa aisle, girlie, nahanap ko yung mga kasama ko. Akala ko, mali ako ng pasok. Kasi hindi ko sila mahagilap. Yun pala, nasa pinakadulo sila. So, yung seat ko, nasa bandang dulo. Tapos, super excited ko pa. Like, dumiretso ako sa tabi ng window. Hindi pala yun yung seat ko. Sa gitna pala ako. Napa-take off na, as in, nag-flashback sa akin lahat ng memories ko nung grade school, nung high school ako na, oh my gosh, this is my, like, dream talaga na makasakay ako ng airplane. Tapos, ayun na, nung nag-take off na, hindi pa pala masakit sa tenga. Oo, tuwang-tuwa pa ako. Tapos, nakatingin lang ako sa window. Grabe, naiiyak ako nung time na yun. I mean, OA man sa iba, pero sobrang naiyak talaga ako nung time. Parang nag-hold yung tears ko. So, ayun na nga, nasa Vietnam na kami. Tapos, time na para makapagpalit ng money, time na para makapagpalit ng SIM card, or bumili ka man ng wifi, something like that. Mga ante, nawala yung SIM card ko. Sobrang na-frustrate talaga ako, pero sabi nila Sir Mark, nila Ate Novi, parang doon na magsa-stop yung kamalasan ng trip namin. Parang ako na yung sumalo. Yung sa SIM card ko na yung sumalo kung ano man yung masamang elementong mangyayari sa buong trip, ganon. Which is true naman, and wala nang nangyaring masama pa. Kinabukasan, TikTok Creators Day na, and sobrang daming nangyari. As in, whole day talaga, ante. Pagdating namin doon, nag-register kami, tapos nag-take kami ng videos and photos ng konti. And then, ang laki nung venue actually, and sobrang daming booths, sobrang daming tao, sobrang daming nangyayari, ganon. Hindi ko in-expect na makakapagsalita ko sa harap ng maraming tao, as in with mic. Tapos, kahit nanginginig ako, kinaya naman, oo, nakaya kong sagutin yung question, and nakaya kong makapag-speech ng maayos. Tapos, I met some Vietnamese creators na nanonood na pala sa akin since 2021. Siyempre, hindi namin pinalagpas yung mga activities doon. Hindi namin pinalagpas na mag-take more videos and photos. Tapos, nagkwentuhan lang kami over dinner with some of the creators and other staffs. I've learned a lot, as in, from their experiences as a creator. I've learned a lot about their culture. And of course, I get to share a lot of things sa kanila.
Kinabukasan, eto na, TikTok Awards na. Sobrang worth it din nung TikTok Awards night nila kasi I also experienced the red carpet, picture taking. Nagpakita sila ng performance about their culture, about their music, na sobrang na-enjoy ko talaga. After nun, we bid our goodbyes to each other, tapos we ended our day with a super duper delicious hot pot. On our last day, November 26, free day na namin yon, as in we have the whole day just to shop, ganyan. Ayun, nag-shopping lang kami, nag-ikot lang kami, tapos bumili ako ng mga pasalubong, ganyan. Yung pauwi na kami, ang ginawa ko na lang sa plane is natulog na lang talaga ako buong ride. Nung nag-check-in kasi kami dun sa flight, hindi ko talaga alam na pwede pala mag-change ng seat. So, nung pauwi na kami, change ko yung seat ko, ginawa kong window seat, tapos dun ako sa dulo ng aircraft. Nung nasa utak ko talaga nung time na yon, sabi ko, gusto ko ng window seat para may sandalan ako ng ulo pag matutulog ako. Tapos ayun, nagigising na lang ako kapag kakain na ako, tapos tulog ulit. Tapos nung nagising na ako, paland na kami sa Manila. Overall, super na-enjoy ko yung Vietnam kahit na pumunta kami doon for work lang. I've learned a lot of things, nag-reflect ako, and kung mabibigyan man ako ng pagkakataon, I would definitely go back to Vietnam. I'll just finish this look and I'll be right back. And here is my final look for tonight's event, and doon na rin po nagtatapos yung kwento ko about my Vietnam trip. Naniniwala ako na hindi rito natatapos yung ganitong experience. Like, nagsisimula pa lang tayo and feeling ko marami pa tayong mapupuntahang bansa in the future! Hi! I'm Leslie! Wow, seryoso ba yun yung name mo? OMG, napaka-unique! You should broadcast it sa news channel. Akalain mo silence yung name mo. Gusto mo mag-charades tayo? Magaling ako dyan. Ano ba pangalan mo? English? Like John? Riley? Brian? George? I order you! Get out! Mali? Kung ganon, Banoy? Jose? Ronaldo? Marlo? Marlo! Marlo Morer? Marlo Aquino? Marlo Aguilar? Hi Marlo! So bakit ka nandito? Why choose our school? Why don't you choose me? Choose me? Ingay mo? Nako, kung maingay ako, paano pa kaya yung mga ibang classmates natin? The noise that you hear coming from my mouth-to-mouth resuscitation. 4 feet pa lang yun sa akin, so hindi ka pa malulunod. Hindi ko gets. Hindi mo gets? Ako rin eh. Bakit ba siya yung seatmate ko? Ano ka ba, Marlo? Seatmate means soulmate. Kaya raw tayo pinagtabi para magkabunggo yung siko natin tapos makukuryente tayong dalawa. Oh my gosh, kapag nangyari yon, edi may sparks na tayong dalawa. What's up, Marlo? Nasa si Luigi. Tigilan mo ako. 6 months na tayong seatmate / friends. Ibig sabihin, 6 months na rin kitang crush. Huwag mo suotin yan! Baka may luga ka sa tenga, babaho yung earbuds mo. Tapos mataturn off ako sa'yo, tapos mawawalan ka na nagkakagusto sa'yo. Leslie. Yes, tawag mo ako. Shut up. Ayoko! Marla! OMG, Marlo, super effective talaga na ikaw yung ginawa kong inspirasyon. Naka 5/10 ako sa quiz natin, hulog ka talaga ng langit. Pwede ba, Leslie? Pwedeng maging tayo? Di ba tigilan mo na ako? Tigilan as in... Tigilan as in wag nang kulitin, wag nang kausapin at wag nang tignan. Okay. Meron tayo activity today, class, and by pair to. Para hindi magulo, just pair up with your seatmates, okay? Leslie, Oliver, partner tayo. May partner na si Oliver. Ma'am, wala po akong partner. Pwede po solo na lang ako. Seatmate mo si Aguilar. Solo na lang po ako. Suit yourself. Thank you! Leslie, paper mo. Oh my gosh, Oliver! 8/10 ako sa quiz natin! Galing mo talaga magturo. Walang thank you. Dahil dyan, iti-treat kita. Let's go! Di nyo na ako inspirasyon. Okay! O, sino next? Yaka na? Nangaasar ka ba? Lo, problema mo dyan. Hindi na nga kita kinukulit, kinakausap, tinitignan gaya ng gusto mo, tapos ganyan ka pa sa akin. Magiging ganito na lang ba tayo palagi, ha? Pansinin mo na kasi ako. Akala mo ba hahabulin kita? Ayoko nga, may pride pa naman ako. Kaya nga hinahabol na kita kasi nagsisisi ako. Sorry for acting like a jerk. Dapat kinausap kita ng maayos. So sorry. Ganyan ka ba talaga mag-sorry, ha? Labas sa ilong.
I have, sipon. O tapos, hahabulin mo na ako. Marami ako na-realize nung hindi mo ako pinansin na isang buwan. Na mas gusto ko na kinakausap mo ako, kinukulit mo ako, inaasar mo ako, gawin mo na ulit ako inspirasyon, gawin mo na ulit akong crush mo. Na-miss mo ako, no? Miss? Oh. Miss na kita. Sali kita sa trend, ha? Huh? Sayaw kung crush mo rin ako! Huli ka dang. Shh. We'll work on that. Hindi naman ako nagmamadali eh. Anyway, bati na tayo. Wala nang bawian ah. Bati na tayo ah. Ang nga pala. Ano? Sa akin ka na lang magpaturo. Mas matalino kay Oliver. Salas ka? Medyo. Hindi ah. Seloso. Oh my gosh. Seloso ka, Marlo. Don't worry. Nagpaturo lang naman ako sa kanya once. Pero ikaw, tinuruan mo ako magustuhan ka kahit ang sungit. Oh. Corny. Pero, you're welcome. At dahil dyan, kain tayo. Sure! Ano ba gusto mo? Ikaw! Ako lang pala yun. Ito na. Stop!